namang naganap, nagaganap at magaganap. Ngayon naman kapag sinabi nating naganap, nagaganap at magaganap, ito ay tinatawag nating aspekto ng pandiwa. Kapag sinabing naganap, ano nga ba ito pinipiling matulina? Ito ay natapos na. Natapos. Naganap. Ngayon naman, Ginoong Mario. Paano naman ginagamit ang nagaganap? Nagaganap ay ginagamit ito kapag ang aksyon ay kasalukuyan pang ginagawa na nangyayari. Maraming salamat at Binibining Bustamante. Ano naman ang magaganap? Ito mangyayari pa sa ginagawa. Maraming salamat. Ibig sabihin, ang naganap ay kilos na natapos na at ang nagaganap naman ay kilos na kasalukuyang ginagawa at ang nagaganap naman ay hindi pa nagagawa ngunit gagawin pa lamang. So ayon dito sa UP Dictionaryo, ay iniangkla nila na ang maging ay ginagamit ito para ipakita kung ano nga ba ang estilo o katangian ng isang kilos. Maaari natin itong gamitin para malaman natin kung ano nga ba ang kilos na iyon, kung kailan nga ba ito ginanap o gaganapin. Susunod naman dito ay ang maging ay binubuo ng magi plus ang op na naging nang dahil isa sa pagbabagong morphophonemico batay sa sumusunod na obserbasyon. Ngayon naman, hindi ba kayo nagtataka, Binibining Ulidan, kung bakit o kung paano nabuo ang salitang maging? Ang sabi doon, ang maging ay nabuo dahil sa proseso ng pagbabago ng morphophonemico dahil sa pagsasanib ng dalawang morpema. Sa tingin mo, sa salitang maging, nasaan ang dalawang morpema na ito? Ang salitang na. Salitang na? Salitang na at na. Maraming salamat. Ngayon naman ay aking ibabahagi kung bakit nga ba nabuo ang salitang maging ayon kay Dr. Aurora Batnag. So, narito ang maging. Ang unang morpema na ito ay ang magi. At ang pangalawa naman ay na. Kung napapansin ninyo, bakit hindi nang ang aking ginamit? Ginoong Aries, tingin mo, bakit hindi nang ang aking ginamit dito sa baba? Sige, maraming salamat. Tama, Binibining Bustamante. Dahil ito sa pagbabago ng morphophonemico na kung saan tuntunin o isa sa mga tuntunin ng morpema ay kapag ang sinundan na letra ay nahuhuli sa pantig o patinig vowel ay sa tuntunin niya kapag hindi maaari na gagamitin natin ang salita na nang, kundi papalitan natin ito ng salita na nang. Kapag patinig ang sinundan, kinakailangan na hindi na ang ating ikakabit, kundi ang salitang nang. Kaya